Isang damakmak na bubbles paint for today's project vlog. Kaya dito ay mapapaaray ko sa dami ng bubbles na yan. At paano kaya natin ito masusolusyonan? Kaya wag na natin patatagalin pa. Kaya tara at umpisahan na natin. J-Tech Carbon Zone Philippines. What's up mga J-Tech? Good morning sa inyo. So meron tayong project dito, spoiler for Montero Gen 3. So ito siya, ganyan siya kalaki, no? Tingnan yung lapad niya. Yan, halos kalahati, kabilaan yan. So mayroong problema tong spoiler na to. Pakita ko sa inyo mga J-Tech. Ayan, no? Sobrang daming bubbles, no? Ayan, kitang-kita nyo dyan sa screen, no? Halos buo talaga. Ayan, no? Mga J-Tech. Alright, so ang tawag dito is blister. Ito yung cause ng wala kang proper flash shock, nanggigigil ka mag-spray. So, ganito mangyayari sa ginagawa nyo. Alright? Ang tawag dito blister. Ayan, nakikita nyo dyan sa screen, no? Yung cause ng problema na ito. So, gawa natin ng solusyon to. Ang gawin natin na mas maayos lalo, kaya tapusin nyo tong video natin, alright? Dito nga ay sisimulan na natin at ang unang gagawin natin dito ay gagamit tayo ng sanding tools dahil kailangan natin alisin lahat ng pintura nito. Kaya back to zero talaga ang gagawin natin dyan. Medyo hindi rin ganun kadali ang prosesong ito. Kitang-kita nyo nga dyan. Ilang oras na pabalik-balik para mapudpud natin yung mga pintura na nilagay nila dito. Pero dahil gusto natin maiayos itong paggawa ng ating kliyente, gagawin natin na mas matibay at magandang pagkakagawa. Kaya tapusin nyo tong video natin. Kaya nang matapos nating alisin lahat ng pintura, eto na yung status ng ginawa nating spoiler mga ka-J-Tech. Kaya di na rin tayo nagdalawang isip pa at nag-apply na tayo ng PP primer dahil inalis nga natin lahat ng pintura neto para kumapit yung sealer na ilalagay natin dyan. Kaya pagtapos isasarado naman natin ng primer surfacer dito para mamaya ay makapag-apply na tayo ng ating base color. Pagtapos nga ng pag-apply natin ng primer dito, lilihain naman natin yan. Pero bago natin ito lilahin ay nakapagpatuyo na rin tayo dito na primer coats natin dyan. Kaya nang matapos ay babalutan muna natin yung pinakagitna nito. At eto muna yung a-applyan natin ng base color, yung magkabilang side muna. At siguradong mapapaisip ka at bakit eto muna yung bubuguhan natin dyan. Nagready na rin tayo ng black base dito at i-a-apply natin yan sa surface na hindi natin binalutan ng dyaryo. Kaya siguro nagtataka kayo bakit hindi natin in-applyan lahat ng base color yung buong surface nito dahil mag-hydroprint carbon locks nga tayo dito. Kaya it's time to transfer. Let's go! It's time to transfer mga ka-J-Tech. So mag-hydroprint tayo. So ito yung design na gagamitin natin. Then ito yung spoiler. So mga ka-J-Tech, ang uunahin nating i-print yung side muna, left and right, dahil sobrang laki niya mga J-Tech. O, tingnan nyo. Alright, so para ma-print natin maayos, ganito ang gagawin nyo. Wala naman masamang magduktong. So, dun muna tayo mag-start. So, let's print. Alright mga J-Tech, so activate na natin. So, same process. Ganun lang natin i-activate yan. Then, ipiprint muna natin to sa gilid. Ganun lang easy mga J-Tech. Tignan nyo. Alright, doon naman tayo sa left. Alright mga J-Tech, so print naman natin yung left side ng spoiler. Let's go. Activate na tayo. So ganun lang yung pag-activate natin. So ito naman yung kabila mga J-Tech. Ayan. So na-print naman natin maayos mga J-Tech. Hugasan muna natin to. Let's go. At dito nga mga ka-J-Tech ay nahugasan na natin. At kita nyo nga dyan yung unang print pa lang natin para mabuo natin yung surface nito. Babalutan naman natin yung mga naunang na-print natin dyan. Kaya pagtapos, nag-apply na rin tayo ng black base dito. At hindi naman masamang magduktong ng carbon fiber tulad neto mga ka-J-Tech. Dahil minsan sa carbon fiber skinny ay ginagawa din natin yon. Pero sinisigurado natin na maayos at presentable yung output finish natin. So mga J-Tech, ito na yung next print natin. So naka-ready na rin yung design na gagamitin natin. At ito yung ipiprint natin. So ito namang pinakagitna yung ipiprint natin. Dahil yung magkabila is nauna na, na-print na natin. So ito naman yung kasunod. So let's go. J-Tech, so activate na natin. Same process. So ganito natin ina-activate yan. Alright, so ganun lang. So ipaprint na natin. Mga J-Tech.
Go. Mga GTEC. Yun yung pagka-print natin. Walang na-stretch. So, perfect yung alignment. Alright? So, ang next print naman natin is yung pinaka-ilalim niya, no? So, hindi ko na rin na-videoan kung paano natin binase coat. So, same process lang naman yun yung ginawa natin doon sa taas. So, ito naman yung pinaka-ilalim. So, hanggang dito lang tayo mga GTEC, alright? Dahil ito, sasampat to doon sa taas nung sasakyan ng Montero, alright? So, print na natin. Activate na tayo. Let's go. So, same process, activator. So, ipiprint na natin. So, dahil ito lang yung kailangan natin i-print mga GTEC, ganito lang yan. Ayan. So, ito na yung pinaka-importante sa pinaka-ilalim talaga mga GTEC, no? Sana makikita nyo ng buo. Doon kasi, lalagyan kasi yan ng pagkapitan ng spoiler na to, right? So, maganda naman yung pagka-print natin. So, hindi rin siya na-stretch at yung alignment maganda. So, proceed na tayo sa next process. Let's go! At yun na nga mga ka-JTech at naiprint na natin yung surface ng ating project. Tapos huhugasan ulit natin yan para makapagpatuyo na rin tayo. Kaya pagtapos, apply na tayo ng tint color para sa carbon fiber looks natin dito. At para hindi nga magbukang sticker yung finish output natin. At nang matapos, nag-ready na tayo ng clear coat na gagamitin natin. Apply na tayo ng solid clear dito. Ito yung final coats kung tawagin. Ito yung magpapaganda lalo sa ginagawa natin mga ka-JTech. Dahil excited na kaming mapakita sa inyo yung ginawa natin dito sa project vlog na ito. Siguradong magugustuhan nyo yung finish output at siguradong magugustuhan din ng ating kliyente. At malaki-laking improvement itong ginawa natin dito. Kaya sisiguraduhin natin na maayos at siguradong pang matagalan yan. O paano? Punta na tayo sa finish output. What's up mga ka-JTech? So, ito na yung final results for Montero Gen 3 spoiler. So, ayan, no? Nakikita nyo dyan, no? Para mirror finish. Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo yung before. Ayan sa screen. Nakita nyo nga dyan, no? Sobrang daming bubbles. So, halos kainin na yung buong surface. Then, yun. Ang ginawa natin, sinusolusyon na natin. Tinanggal natin lahat. So, pati yung stock paint niya, tinanggal na natin. And then, yun. Ito na yung kinalabasan nung ginawa natin, no? So, mula dito, ayan, no? Alright. Sobrang smooth na yung finish. So, yan. Tuyo na yan. Ano lang, syempre, nagmamoist yung mga daliri natin. So, kitang-kita tayo, mga GTEC. Ako sa inyo. Yan. So, pwede ka rin manalamin. Alright. So, ito yung quality finish na ginagawa natin dito, mga GTEC. Alright. And hopefully, makatulong din sa inyo kung paano natin binago itong spoiler na to. Syempre, papakita ko rin sa inyo yung likod na ito. Medyo mabigat eh. Yeah. Yan, mga GTEC yan. Right? So, smooth finish. Ayun o. Kaysa nung una, no, grabe. Hindi mo siya matansya. Ayun. Mga GTEC ko. Right? So, napakaganda. And, alam natin na matutuwa yung customer natin dito sa ginawa natin para sa kanyang spoiler. Alright? So, yun lang mga GTEC at abangan nyo yung mga project vlog na paparating. So, naayos natin yun at medyo nakaka-excite yun mga GTEC pag napanood nyo na i-drop natin. And hopefully, ma-drop na natin lahat ng mga pending nating project vlog para ma-share sa inyo at sa mga gusto rin gumawa ng mga ginagawa nating services. Alright? So, yun lang mga GTEC at kita-kits tayo next video. Maraming salamat.